Sinasabi natin, kahit anong gawin yung pag-divert, pagliko ng atensyon ng mga taong bayan, na gagawin yung puro impeachment pagdating ng bagyo, ipapaalala sa ating mga taong bayan ang trilyon na ninakaw nyo dyan sa flood control. O, ano nangyari ngayon? Di ba, walang impeachment dahil sa baha. O, di ba? O, di naalala nyo, bago puro impeachment kayo. Grabe. Ang dami na matayo ng malungkot. Oo, di ba, isang rider? Yes. Nahulugan ba ng puno o poste? Ano bang... Sabi, puno. Kaya lang, nung makalipas... Pinagtawanan mo yung nahulugan ng poste. Kayo naman, ang sama na ugali nito. Hindi po, nagulat lang ako una puno, tapos maya-maya, nagbago, naging halaman. Ano ba talaga yon? Yun lang naman yun. But anyway... May nalunod, di ba? Opo. Sa La Union. Opo. Yan. Sa Alaminos City. Merong natabunan sa La Trinidad, Benguet. Yes, totoo po yan. Merong nabagsakan ng mga bato. Grabe, saan ba? Sa Rodriguez Rizal ba? Napakarami po. Grabe, Maraming po. casualty. Paano kaya nakakatulog ng mahimbing sa gabi yung mga magnanakaw na yan? Alam nila na ang kapalit ng kanilang magagarang sasakyan, mga malalaking mansyon, mga designer bags, designer clothes, pagbiyahe sa ibang bansa ng first class ay buhay ng ating mga mamamayan. Buhay na nakitil, buhay na nasira dahil naanod yung bahay, naanod yung sasakyan na pinag-ipunan. Habang diba? Bahay yung pagsisisihan yan, habang ang mga buhay. kasangkapan. O nilikas, magkano tuloy? Ilan? 300,000 plus. Naparami. Ang apektado, dislocated, nilikas. Yes. At ito ang nawala yung damage sa infrastruktura. Mahigit 100 milyong piso. Oh, grabe. Ang perwisyo sa mga produktong agrikultura. Yes. 3.5 million pesos. Yung mga, pag sinabi natin agrikultura, hindi lamang yung pananim, pati yung mga fish pond. Umapaw, nakawala yung mga isda. Pambihira naman, oo. Grabe. Pagkatapos, yun pang mga dam natin, aapaw. O pag nag-release yun, nag-release na ba o hindi pa? Nag-release po yata pag kahapon. Pag nag-release yun, dadagdag yun. Opo. Pero alam nyo, ang maganda rito, parehas tayo natupad. Opo. Yung sinabi ng ating Pangulo, noong isang SONA, na ekta-ektaryang mga lupa ang nagkaroon ng patubig. Yes. At libo-libo pang ektarya magkakaroon ng patubig yan. Yes. Lahat ng mga lupa may patubig. Ang hindi ko lang magawa yung maipon. Mahirap ipunin Milyon-milyong galon yun Paano mo ipunin yun? Mga tirada naman, Kita yung Metro Manila, grabe. Siguro ngayon, makikita nyo na ang ginagawa nilang diversionary tactic. Puro impeachment, wala naman kayong napatunayan. Ano napatunayan nyo? Ibinili ng gamot, yung confidential funds. O at least may nabiling gamot. Eto, trilyon, walang nabili. Either substandard o outright na ghost. Wala. Puro magic. Kaya ganyan ang bagyo. Ganyan ang baha. Di ba? Yung bagyo, di natin mapipigil. Yung baha, mapipigil natin. Kung tama yung proyekto. Alam mo sa Taipei, pag nakita mo yung flood control nila, sobrang laki. Yung ibabaw, pwede ka mag-jogging malalaking tunnel, di ba? Ginagawa hindi, nila. parang dam, harang. Pero ang taas, ang laki, at saka ang lapad. Bakit Pilipinas lang hindi makasunod sa ganyan? Nagja-jogging nga sa umaga pagka walang bagyo. Yung loob, nadadaanan pa ng motorsiklo, yung mga tunnel. Ayun. Pero, pagka nag-alert na, magkakaroon na ng bagyo, syempre, sasara na yon. Papaalisin na yung mga tao. Magiging flood control na yon. So, double purpose. Ba't hindi magawa? Sana trilyon magkaroon dito. tayo ng ganyan. At, sa kabila nitong trilyon
Opo. na naubos. Ito, yung Blue Ribbon nasa pamumuno ni Erwin Tulfo ay pinigil. Di ba? Pinigil yung investigasyon. Oh. Hindi yung baha. Hindi mapipigil yung baha ng salita lamang ni Erwin Tulfo. Ayan. Kahit anong hamon niya sa baha. Di ba? Kikwelyuhan niya. Di ba? Walang mangyayari. Baka magiging boxing na. Kwelyuhan niya. Grabe, tindi ng mga pananakot. Eto ha. Bakit daw ititigil ang flood control investigation ng Senado? Alam nyo, kaya gigil na gigil sila noon na matanggal yan kay Marcoleta kasi papalapit na ng papalapit sa Malacanang yung trail Yun. ng anomalya dyan sa flood control. Yeah. Kaya nag-agawan dyan di ba? Pinalit na nila si Marcoleta. Una, nilagay nila si Lacson. Opo. Yung hindi katanggap-tanggap si Lacson dahil Kengkoy, di ba? Inagaw na ulit. Nilagay si Pia. Vice niya member ata, si Marcoleta. Opo. Nag-agawa na naman. Nilagay si Erwin Tulfo. Okay. Ngayon, natatandaan nyo yung exchange ni Erwin Tulfo at saka ni Boying Remulla. Sometimes it is necessary to bend the law. Yes, blah, sir. blah, blah. Yes, sir. Di ba? Automatic, yes, sir, agad. Ngayon, anong dahilan kung bakit ayaw nang imbestigahan ng Senado ang flood control? Ito ang sinasabi nilang dahilan na iba sa tunay na dahilan. Okay. Sabi ni Erwin Tulfo, kinausap daw nila ni Sherwin Gatchalian at ng Senate General Renato Bantog si Ombudsman Boying Remulla. At sabi nila, hindi na namin iimbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo. Wow. Teka muna, wow! Dahil lang kaputan yan. Kasi, ang dami-dami namang investigasyon dati. Formally, yung sa Dengvaxia, Yes. yung fertilizer, Opo. habang iniimbestigahan ng Senado, iniimbestigahan din ng Ombudsman. Ay, happy 1,000 live viewers. Maraming salamat po. Thank you po. Buti napagtanto nyo na kami, laib ngayon, laib, oo. Live. Anyway, di ba ganun? Opo. Wala namang problema eh. Number 2, bakit mape-prejudice ang investigasyon ng Ombudsman? Ito naman, legislative inquiry. Independent naman yung Ombudsman. Hindi ba halatang-halatang dahilan lamang? Ito, ang tunay na dahilan. Yun ang dahilan Yes. ni Tulfo. Oo. Ito ang tunay na dahilan. Kapag inimbestigahan yung flood control sa Senado, although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan. Yes. Kasi pag inimbestigahan yan, kahit sinong senador, kay membro, kay hindi ng Blue Ribbon, pwedeng pumunta at magtanong. Yun ang Yun. policy. Ganun. Hindi lang siya pwedeng bumoto. Opo. Kung merong question before the committee. Pero kahit hindi ka member, pwede kang pumunta, pwede kang magtanong. Ayun. Okay. Hindi yan po ang makokontrol yan. patakaran. Ay, nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Amy, nandoon si Robin. Nandoon yung mga oposisyon. Aha. Di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa Ombudsman, yun lang Ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nire-release. Yun lang naman ang dahilan dyan eh. Niloloko ba tayo eh? Lilokohin nyo ang lelo yung panot. Ang bihira naman kayo. Ayan. Pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kaming mga mamang. Pero ang alam nyo mga kababayan, alam mo Manong Juby ha, eto may sasabihin ako, pasensya na kayo kung masasaktan kayo o magagalit kayo. Kayo po ang may kasalanan yan mga kababayan ko. Bakit? Ba't binoto niyang senador si Erwin Tulfo? Last year, Mayo ang eleksyon. Febrero, nag-file po kami
ng complaint sa Ombudsman yung mga insertion sa General Appropriations Act ni Okay. then Speaker Martin Romualdez Aha. na sinasabi namin sangkot siya. O di ba nanonood kayo ng TV? O nakikita nyo naman sa mga pahayagan, sino bang laging kabuntot? Sinong anino ni Martin Romualdez sa mga panahong yon? Di ba Si si Erwin Erwin. Tulfo? Di ba? Alam nyo ng tao ni Martin Romualdez yan. Ibinoto nyo pa sa Senado. Very close sila, Kaya very kasalanan close. niya yan mga kasama. Andiyan naman si Jimmy Bondok, si Richard Mata, si JB Hinlo. Ang dami. Yan. Ang daming pwede na magbantay sa kaban ng bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kayo naman, kasalanan nyo yan. Ngayon, isip-isipin nyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na baha o inaanod yung mga dumi na kung ano-anong yaki stop sa loob ng bahay nyo. Aray O ko. naanod yung sasakyan nyo o lulubog Oh sa my floodwaters. God. Opo. Isipin nyo yung ginawa nyo yan. Nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulitin nyo pa yan. Walang sa sisihan. 2028. Pasensya na kayo ha. Huwag kayong magagalit sa Walang akin. Real talk sisihan. lang. Binoto nyo yan eh. Yun Binoto lang. nyo si Bam. Binoto nyo si Kiko. Unless, sasabihin natin na hindi yan elected, kundi com-elected. That's the result. Yan na. Sasabihin pa, hindi naman kami for fact-finding, for legislation kami. Bakit yung Quadcom? Bakit yung Farmally ni Gordon? Bakit yung Dingbak siya? Di ba? Tignan nyo kung anong pwedeng legislation. Opo. Hindi pwede kasi baka hindi kayo kaalyado. Ipatawag yung mga kaalyado yung congressmen na contractors. Baka ipatawag si Speaker Martin. Ayaw nyo, di ba? Kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi may mga kakontra kayo dyan. Sa ombudsman, inyong-inyo yan. Binraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh. Walang Yun ang konsensya. talagang dyan. Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatama pa rin nila. Kita nyo mga kababayan, kung gaano kabendalo yan. That's Bumaha na nga. Pinipigil pa rin yung flood control. Di ba? Nako. Kayo, pag-isip-isipan niya sa 2028 ha. Otherwise, wala tayong sisihan ha. Kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase, ha? Baka sa susunod, attorney, wala na tayong bundok. Baka nga Pati, kasi nga, wala na, alam ubos na nyo, lahat. yung mga yung mga nagsasakripisyo dyan, pupunta sa Senado, kitang-kita nyo naman, alam nyo, wala naman talaga, kung ikaw ay malinis, wala kang pakinabang sa Senado. Gusto mo lang tumulong pero ang inilalagay nyo dyan, yung alam nyo na nagagamitin yung poder nila para magpayaman, di ba? Magpasikat. Alam nyo na kung sino yung mga niyan eh. Kung iboboto nyo pa ulit sa 2028, wala nang may kasalanan niya kundi kayo. Wala nang pag-asa tayo. Di ba? Hindi nalalaki yung mga bata. Oo nga eh. Kawawa Hindi, naman. totoo. Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Ito Opo. si Paulo Ortega na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging dagat. Pwedeng gawin sa turismo yun beach. Grabe. Di ba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Yan. Si Disgrasya. Ortega. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo eh. Di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga Tagalaw yun. Binalik nyo. Binoto nyo ulit eh. Kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin pero yun talaga po eh. Wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban niya, attorney. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga eh, ha? Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Oh. Siyempre,
Tayo pinaglululukin itong mga KMU na to Ay, naku. KMU. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Ano ba? Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Okay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. No? That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon sa dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. Huwag sasabihin nila, yung may pirma daw. Oh. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Ito totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto ng paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po Oo. ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, di ba? Alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Di ba? Waterman, ano yan ha? Yun yung fountain pen na mamahalin ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Oh. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Oh. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Sira ulo yung abogadong gagawa nun. Walang isip yun. Oo. Mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, KMU bakit ko ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yatang 3,000 din sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, "Oy, happy 2,000 live Ay, viewers." thank you Maraming salamat guys. po. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Yun. Opo. Trabahong 33 years tamad. na po ako abogado.
Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga tao na inggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit mapano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon na sinasabi ko puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad nitong si Matibag. Akala mo kung ano na yung ginawa ni Representative Leandro Levises sa kanang nanay niya, si Senator Loren Legarda. Pinress release pa, I confirm that they have left the country. Ano ngayon? Di ba? Nakalagay sa Nagpaalam naman konstitusyon. di ba? Hindi kailangang magpaalam. Wala silang yun. pakialam. Ayun. Kasi nasa konstitusyon, abogado naman si Matibag. Correct. Syempre, bendalong wala ka na maasahan dito. Kay abogado, kay hindi. Talagang wala silang sinusunod kundi opinyon nila at saka yung utos ng kanilang amo. Oo. Kasi mga trained dogs Oo. Pero hindi dapat mamayani ang bendalong. Mga kaibigan, hindi dapat. Kita mo, nakalagay sa konstitusyon na may right to travel. Okay. Ang right to travel, syempre, hindi naman absolute. Wala namang karapatang absolute. Opo. Pero yan ay marirestrict mo lang kung number one, may hold departure order na inisyu ng korte. Yan. Uh-huh. Number two, kung may warrant of arrest ka, nagpiansa ka. In which case, tuwing babiyahe ka sa abroad, papaalam ka sa korte. Sa korte! Every Hindi time. sa NBI. Walang pakialam ng NBI dyan. Sinabi na yan ng Supreme Court in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice. Yan ang petitioner dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nag-issue ng hold departure order yung Secretary of Justice, pangalan nito, si De Lima. Oo. Kalimutan mo na yung Sabi favorite ng mo. Supreme Court, sobrang ganda. Pag naaalala ko yung mukha, nakakalimutan ko yung pangalan Oo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang mga executive departments hindi pwede mag-issue ng HDO. Ano lamang, yung hukuman lamang. Ayun. Nag-agree yung Supreme Court doon sa petitioner kay Mrs. Arroyo kasi nga malakas daw ang sex appeal ng abogado ni Mrs. Arroyo. Yun lang. Sa harap ng Korte Yun Suprema. lang. Latay laban dun. Ang gandang lalaki ng abogado. Wow! Sabi nila. Yun lang. Sabi nila, wow, yummy. Yum, yum, yum. Ba yan? Allah. Merebestes. So, wala pong problema yan. No big deal. Ayun. Pinalalabas nila parang tumatakas. Oo nga. Bago sasabihin pa ni Boying Remulla, baka gusto nilang umuwi ng nakaposas. Bakit mo papauwi ng nakaposas? Bakit? Mr. Matibag, wala pong kaso. Walang hold departure order. Wala ni ano. Kaya yung right to travel nila, hindi nyo pwedeng sitahin. Papansin ka Tama na, ang dami ng butong hinahagi sa'yo ng amo mo sa Malacanang. Oo. Ang dami-dami mo nang natikmang buto Buto! Buto! Ayan. Baka magkamali. Buta Ayan. Diba? Tapos si Boying, grabing sobrang yabang. Alam mo, may kaibigan ako, psychologist, best friend ko. Opo. Sabi niya, pag ganun daw kayabang, nag-overcompensate. Oh. May kino-compensate siyang kakulangan. Ayun. Baka meron daw parting katawan na hindi na tumitigas. Aray ko. Hindi, muscle! Baka hindi na tumitigas yung muscle. Kaya, dinadaan na lamang sa yabang. Ganun daw yun yung psychology noon Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.